ating topic ngayong gabi ay, tama ba? Frenemies. Friends who are enemies. Alam niyo, na-intriga ako sa topic na ito kasi nung sinaliksi ko ito, sa totoo ito, dami mga taong ganito. Sanay yata ako. Kaya magandang malakta natin ito at paano natin tatalakayin ang mga taong ganito. Kung tayo lang ito, there's a chance for us to do something about it. Are you ready? Yes. Frenemy. What is the definition of a frenemy? Ito yung mga tao na nag-pretend na sila ay kaibigan mo, pero sa totoo lang, sila ay kaaway. O karibal mo. Hindi nilang pakikita na karibal mo sila, kakaibiganin ka nila. I-establish nila yung relasyon sa iyo hanggang meron silang makuha sa inyo. Ano ba yung term dito? Pandugas. Kaibigan kita hanggang may masisip-sip ako na biyaya sa iyo. At minsan, ganito ang mga tao dito, pero sila ay masama ang loob sa iyo. Magagamit ka nila, kaya friend ka, pero enemy ka nila kasi nai-insecure sila sa iyo. Dahil siguro, mas pogi ka ng isang ligo sa kanya. O mas matalino ka kesa sa kanya, o mas mag-beauty ka. Kaya nga, kumukawarin siya ng pagkakataon na merong rivalry ka. Gusto ba niyang pantayan, higitan. Pero hindi niya gagawin yan openly. May strategy niya. Kaya nga, ang frenemies, sa totoo lang, are your secret enemies. Secret, hindi mo papakita ang enemy mo siya. They dress up like friends, but they can be toxic. Mag-iingat kayo sa mga tao ganito. Avoid them if you cannot handle them. Sila ay may cunning ways, parang ahas. Hindi mo agad madidetect yan. Naku, makakaibigan, tenga to tenga. Pagkatabi mo yan, puring-puri yan sa iyo. Pero pagtalikod mo, naku, babanatan ka niya. Kukunin nila ang tiwala mo para ito ay kasangkapan o weapon nila pag nagalit sa iyo, ibobroadcast nila ito. Eh, walang hiya. Hindi talaga kaibigan ito eh. They remain loyal to you for as long as you don't hurt them. You don't threaten them. If you give them what they want. Pero pag oras na hindi na, patay kang bata ka. Lahat ng hindi dapat malaman ng iba, ibubulgar nila. Kaya gagamitin niya yun kasangkapan. O ayaw mo magsalita ako, give me what I want. Meron ba kayong kilala mga ganyan? Ano ang uri o types of frenemies? 5. Number 1, yung matindi, yung rival siya. Rival. Ito ay kaibigan mo, ha? Na nakikipagkompetensya sa iyo. Pag may sharing na maganda, yung isa, kaibigan niya, papapal niya. Gagamit pa siya ng mga hyperloading words. Maski na siya, hindi niya alam na kaibigan na sinasabi. Para pa-impress at patapunin. Na sinasabi niya, oy, mas magaling ako sa iyo. Kaya nga, gagawin niya ang lahat para
i-minimize ang iyong tagumpay. Makakalastig ka. Kaibigan mo, pero hindi siya natutuwa sa galing mo. Gusto niyang maliitin ka para siya ang malaki at magaling. Meron namang mga na ganitong uri ng frenemies. Know it all. Parang feeling niya superior siya sa iba. Lahat meron siyang comment sapagkat siya ay parang Diyos, all-knowing. Hindi mo naman alam kung tama ako ng bobola. Kasi naka-chat GPT siya. Para lang mapagmalaki na, oy, mas magaling ako sa iyo. He wants or she wants to be more superior. Meron akong kilala ganyan eh. Alamin niya lahat para pag dumating siya, kausap ang mapare. Ay, ito, alam ko yan, yan. Feel na feel niya. Na kapag hindi alam ng pare at siya lang may alam, mas superior lang sa pare. Number 2, second type of frenemies. Gossiper. CWL yata, ito, chismis na walang lagot. Ay, hindi pala, sorry. They talk badly about you when you are facing at their back. Puri-puri yan sa iyo. Kaibigan ko yan. Pag-alali ko, Raul yan. They will get intel. Alam niyo intel about you. Then, pag asar siya sa iyo, lalo-lalo na ikay tumataas, i-broadcast niya yan sa social media para i-bash ka pero anonymous. Some are simply judgmental dahil ugali nila at na sila'y natutuwa na sila'y mga chismosa na mga walang basis. Pero, usapan natin, sige, wala naman siya. The third type of frenemies, the strategist, naksa, may strategiya siya. Kakaintingain ka niya, lalo-lalo na kapag ikay may posisyon, may kakayahan. Magpre-pretend siya na ikaw ay talagang tunay niyang kaibigan. Pero bibigay mo yung pabor niya, pagpumingin siya, ay dapat kaibigan mo. Kung hindi, etsupuera ka na sa listahan niya. Ako, meron akong kilalang kita. Kasi big time yung kaibigan niya. Alga, my friend! Publicly, sinasabi niya. Ayaw mo sabihin pare, pero pare. Tapos sa araw na kailangan siya, pautang naman. Kasi mayroong visuals. Hindi pinautang, ay, hindi na sila friend, enemy na sila. So, ano yung nangyayari niyan sa mga pare? Alam ba, accepted kami? Hindi. Number 4, yung frenemies ng tao ay the unstable. With serious issues, they see you as a person who can help. Kaya sa tatak ka, wala naman masama. Tatak ko mo kanila. At minsan walang issue, kasi nawili na, gagawa sila ng issue ng drama queen niya. Para makuha ang iyong antik ng puso. At yun nga, they will get upset when you do not write alone. At panglima, yung backstabber. Ako, pag si Judas, nung taon kasama ang Panginoon, nakita niyang mga himala ang kapangyarihan ng Diyos. Loyal siya sa Panginoon for a period of time. Pero ngunit siya naging selfish.
Yung selfish value, ako muna bago ang iba. Ako muna bago ang simbahan. Ayun. Nag-betray ang tao niya. Ilalaglag ka niyan pag nakataya na ang kanyang kapatanan. Hindi lang yan. Kung mahalaga ito sa'yo, isasabotage niya yan. Sapagkat parang demonyo, ikinatutuwa niya ang kabagsakan mo. Ano ang mga senyales na ang iyong kaibigan ay frenemies? Tingnan niyo ha, maganda ito. Mahilig silang mag-trash talk pag kayo na lang, ay, ano ang taong yan? Ganyan, mas ginawa ng business. He or she feels authoritative to say something so opinionated na very uncharitable. Kasi nakatalikod yung tao, pero pagharap, yan, pagtalikod, ang nakakatakot ka. Number 2, they are unhappy for the happiness of their friends. Imbes na sila matuwa, sila ay nalulungkot. Isang araw, napagsabihan ako ng isang pare. Kasi niya, wala ka naman sa parokang ito ha. Nasa ibang parokang na, bakit ang mga tao dito ikaw hinahabol, hindi kami? Tanungin mo na lang kung bakit. Dapat pinuputol mo yung umbilical cord mo sa kanila. Ganun ba yun? Matapos ko kayo pagsilbihan, 13 taon, wala na kayong halaga sa akin, hindi ko na kayo kilala. Yung ba lalaki, siya ay hindi kaibigan nila. They enjoy your miseries. Ay, buti nga, hindi tumama sa loto. Ay, buti nga, wala pang asawa. Hindi mo tutuwa. And they will criticize you. Na mas ginawalang kasihan. They show up only when in need. Lalapit na siya. Kaibigan, pahimas-himas mo yan kasi may kailangan. O meron silang, uy, kaibigan, anong akin dyan? Kaibigan ka pag meron ang lagay. Ingat kayo dyan. Eto ba? They show innocence when confronted with their backstabbing ways. Bukit na. Tapos bilang, ako po yun. Hindi ba ako yun? Naalala ko, nawawala ko yung ulam sa amin, sa kumpento. Sabi natin, ikaw hindi ka kumain. Tapos yung isa, hindi rin ako. Nauna ba siya nagsabi, hindi ako. Tapos noon, sabi na, sino kumain? 4 lang tayo dito. O sige, balik na kayo sa wamang paglabas niya, may pumapatak-patak. Yung binugwal na nawawala, pumapatak-patak sa tabi niya. Dinadaan na, nabutas. Kaya anong pamanpuso na yung Sharon? As long as it will not cost them something, they will be loyal to you. Ako'y kaibigan mo, pero pag pinagastos mo na ako, hindi na tayo kaibigan. Pero magaling-galing humingi. They value popularity. And conform always to the bandwagon, even if the bandwagon is going wrong. Sige, gawin natin yung masama. Lahat tayo. Wala siya paninindigan. Mali yan eh. Maski na kayo ay lahat pabor dyan, ako hindi. Ganun dapat, di ba, prinsipyo, kasi mali eh. Pero sa kanya, wow, pag-iiwanan ako. Sige, maski na mali. Sasaway na rin ako.
Meron pa prayer meeting, sasabihin ng grupo nyo, "Huwag tayo matay, nanood na lang tayo sa inyo." Sasabihin mo, "Hindi, pupunta pa rin ako." Sasabihin mo, "Sige, iwanan na natin sila, mas maganda yung sine, lilibre nyo naman ako." They try to take something that you have. Di magnanakaw, hindi ba? Gagawin nila ang mga pamamaraan para kunin ang hindi sa kanila, para mapasatan nila. Conclusion. If you have these friends who are frenemies, they are fake friends. Fake yung mga yan. They will put a good act. Nakala mo talagang kaibigan mo. But actually, they don't care about your interest. Kasi ang mahalaga lang sa kanila yung interest nila. Kaya nga, learn to set boundaries when you have friends. Magaling magkaibigan. And please find out if they will do you more harm than good. Huwag mo na kaibigan. Ang pakikisama ay totoo kapag kabutihan ang nakataya. Pero kung kasamaan na, hindi na pakikisama yun. Huwag yun na pakisamahan. Tulugan natin yung speaker. Kung sasabihin ka, pumay-pumay ako, hindi lang yung mata kong ganyan, lalagyan ko pa ng toothpick. Okay? Now, how do you handle this kind of toxic, mga lason na mga kaibigan? Number 1, be guided by the word of the Lord. Luke chapter 6, verse 27. Malinaw na sinabi ng Panginoon, love your enemies, do good to those who hate you. Luke 6:27. Pray for those who abuse you. Huwag ka nang magamit, pagkasal mo na lang na siya'y magbago. Because that is the beautiful charity that you can offer. May karapatan ka magalit, naturally. Ako magagalit ako pero papatulan mo ba? Naging katulad rin ko siya. Masama. Pero naiiba tayo, mga anak tayo ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi kung tolerate mo yung ginagawa niya, pero hindi ka kailangan magalit. Pag nagalit ka, papangit ka pa. Marami ng pangit sa mundo, dadagdag ka pa. Gets niya? Pero pray for those who abuse you. Alam niyo, ako na-abuso na ako eh. Bayad na naman ako ng ₱250,000 kasi may isang pare na humirap sa Archdiocese. Hindi ko alam ako ginawang guarantor. Ginamit akong guarantor. Buwan-buwan ako'y nagbibigay para mabayaran. Kasi ako daw ang guarantor. Wala namang kasulatan, pero naawa ako kasi polvo ng pari ko. Lord, sige naman. Walang iyaan ni Lord. Nakaka-abuse talaga. Habang nagpapakasaksa, yung pari, ang dami pala naming nakatama. At nabigla pa ako, kasi hindi na pwede magbayad kasi patay na. Paano mo sisingilin yun? 250,000, ikaw naghirap. Pero maniwala kayo hindi, believe ako sa Diyos. Sa aking pagbibigay sa kanyang utang, bumabalik, sip-sip, lig-lig, maniwala kayo. Dinalaw kay nanay ko, tatay ko pinaglibre ko naman. Business class pa! Ano ba naman yun? Ang bait na Diyos, maniwala kayo. Papawi siya sa inyo. Kaya huwag sasamahan loob ninyo. Sino sa inyo pag nawalan masama ang loob, lalo pag pera? Pera lang yan. Tama?
Kasi sa inyo ang nautangan, nasa kamay. Sana dagdagan pa ng umutang sa inyo. Huwag niya sasamaan loob ninyo. Babalik din yan. Di ba? At kung hindi na bumalik, itong payo ko sa inyo, i-charity mo na lang. Lord, sasamaan loob ko, pero sige na na. Para sa kanya na yan, charity ka rin. Hindi-merit ka pa sa langit. Di ba? So, pwede din ba ako mag-umutang sa inyo? Romans 12 verse 14. Bless and do not curse them. Walang iyakang mamakaikan na. Natalisod ka sana. Minsan may ganun tao yung sa paraang iyon, doon sila nagkakaroon ng kapayapakan. Pero kapayapa ka ba doon? Mas higit kang salbahe mo. Hindi ka mapayapa niya sa mata ng Diyos. Repay no one with evil. Do what is honorable. Meron ako mga kaaway. Kaya pag nakikita ko, kapatulan ko ba ito? Ngingitian ko na lang. Pero hindi ngiting aso, ha? Sabi ko, Lord, ito ang aking jumping board to heaven. Kaya pag nakita ko, gusto ko ng saksakin. Ngingitian ko na lang. Sabihin mo, try it again. Di ba? O sino mas mapayapa? Sino nagtutuwa sa langit? Sasabihin na yun ng Diyos Ama, ang galing ng anak mo. Ano ba gusto mo? Nalalig yan. Wala ka. Bless and do not curse them. Repay no one with evil. Do what is honorable. Romans 12 verse 13. Ganda, no? Kaya habang binabasa ko ito, pinatamaan ko ng reverse. Number 3. If these enemies of yours are hungry and thirsty, sabi ni San Pablo, do them charity. For by doing so, you will heap burning coals on their heads. Lalo silang makukonsensya. Kukonsensya sila ng konsensya nila sapagkat ang Diyos ay bibilo. Sasabihin nila, hindi na lang yaman ko. Wait pa sa akin. Natandaan niyo si John Paul II nung pinaril. Matapos siyang bumalik, muntik na muntik ka rin. Matapos siyang barilin at muntik na siyang mamatay, nung malakas na siya, binalikan niya si Agar sa preso. Hindi siya nagalit, kundi sinabi niya, try again. Ay, di ba lang? Tinuruan niya tungkol sa Diyos. Yung nalaman namin yan, nako, ganyan na ginawa ni Cardinal Vidal. Na-inspire siguro. Pinagbibigay siya ng komunyon. Ewan, sintakisi mo dito. Bibigay ng komunyon. Ha? May baliw. Sinapak siya, pagsak si Cardinal, nagkala ng hostya. Kinulong. Yung sumapak. So medyo maayos-ayos na siya. Dalit mo nga ako sa preso. Hindi para suntukin naman. Balikan. Pwede para sabihin sa kanya, pinatatawa. Kaya ba natin yun? Pag ganyan ang puso mo, hindi ka na ng grasya ng Diyos, huwag ka mag-alala. Romans 12 verse 20. Number 4, Acts 7 verse 16. Nang kinuusik na at nako, pinapahanay ko si St. Stephen. Ay, hindi pala, sinasaktan na siya, pinapato na siya hanggang siya'y namamatay. In his last breath, ako kanya ito gawin. Lord, do not hold this sin against them. Yan yung pala namin ni Lord nung siya nakapako sa cross. Diba? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Aba, sinaktak ka na, i-excuse mo ba sila? Hindi, ano? Mahirap yun.
Tinatalong ka ng buhay, tapos sasabihin mo, sige, okay lang, pagdalin mo ka. Kaya pala si St. Lawrence, kilala niyo siya, Deacon, martir yun eh. Nahuli siya kasi siya treasurer eh. Abay, nahuli siya, ayaw niya bigay yung kayamanan na simbahan sa emperador. Anong ginawa sa kanya? Nagpainit ang ihawan. Ginawa siya mistake. At nung siya'y half done na, well done na yung kalahati, sabi nung bibigay ka rin. Nakangiti pa si Lawrence. Alam niyo, sabi niya, my half is cooked already. Would you like to turn the other half? Nakangiti. Ang galing na mo. Hindi siya nagkahilit, nagwala. Minura ang Panginoon at ang mga nag-uusig sa kanya. Nakuha pa niya pagpatawan. At ang pahuli, ang beautiful words ni St. Paul, 1 Corinthians 13, love. For love is patient and kind. Pasensyahan niyo na yung mga taong ganyan. Huwag niyong ibaba ang inyong sarili sa kanilang karumal-dumal na estado. Bagos iangat niyo sila sa tamang pamumuhay. Sa pagpapasensya at pagiging kind and understanding. Amen? Ito ay dahil love bears all things, believes all things, and endures all things. And we will be judged by the way we have loved. Yan po ang commandment. Commandment yan na hindi yan pakiusap. Utos iyan. Kaya nga, yan ang ating sasanayin. Pero ilan lang ang nakikinamang maalam ito. Kaya sa akin, pinagpala itong grupo ito, di ba? Ngayon, may obligasyon na tayo ituro sa iba para sila rin ay maging anak ng Diyos. Amen? Amen. Let all that you do be done in love. 1 Corinthians 16 verse 13. Ngayon, alam na natin ang ibig sabihin ng frenemy. Sana huwag naman tayo maging frenemy naman. Maging authentic friend tayo. Ano? Meron ba kayong talagang kaibigang tunay? Sino-sino yan? Sige, picture ninyo. At sabihin nyo, Lord, thank you sa tao. Siguro ngayon nyo lang nakilala sila. Sige, develop niyo yung friendship na yun. Yung friendship na hindi mo makabuso. Hindi mo makabuso. Pwede ginagawa. At itong dapat i-develop ninyo sa community dito. Pakikilingon lang at tignan ng katabi nyo. Huwag ako yung katabi nyo. Yan. Yan. Kaibigan mo yan. I-develop mo. Huwag mo naman uutangan agad. God knows who does not pay. Okay. So, sa pagkakataon ito, in your mind, pakiisip nga kung meron kayong mga kaibigan na that falls under friendliness. Sige nga, pikit yung mata ninyo. Nakikita niyo ba yung mukha? Kasi sumisimangot lang. Sabihin niyo, Lord, ang mga taong ito ay pinadadala niyo sa akin para masubukan ang aking magiging Kristiyano. Disipulo. Aking ipagtitibay ang commandment of love. Na ang lahat na magiging kaibigan ko at gagawin na po kaibigan ay makikita ako ay kapatid sa pananampalataya. Hindi ako magiging traitor sa kanila. I will not be manipulative.
I will only respect, love, care, never to be abusive, but always available for them. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataong ito ay sana mag-share tayo, baka meron pa kayong gagawin. At isipin nyo na lang na ito ay isang napakagandang pagkakataon. Meron pa kayong natutunan ngayon? Yan, so, yung kaalaman na yan ay balikan natin para tayo ay maging tunay na friendship ng ating mga kapatid. Amen? Amen. At syempre, dito sa community, kaya nga tayo may community para lalo mapalalim natin ang ating ugnayan sa isa't isa bilang mga magkakapatid. Tingnan niyo yung katabi ninyo, di ba? Kapatid niyo, cute-cute at yan ay aalagaan niya. Sabihin sa katabi niyo, aalagaan kita! Hindi kita wawalang yain! Pakutang ka! Magandang gabi po sa inyo lahat! May tanong ba? May tanong? May tanong daw po kayo. Hindi tanong niya.